May mga lugar sa ating bayan na sagrado, hindi dahil sa kabanalan, kundi dahil sa takot. Mga lugar na ginawang taguan ng kasamaan, at kapag tinapakan mo ang lupaing iyon, nang walang pahintulot, may kapalit. Ang kwentong ito ay pinadala ng isang lalaki mula sa Pangasinan, tungkol sa isang dambanang matagal nang nilimot ng panahon, at sa nilalang na nananatiling gising sa dilim. Handa ka na bang makinig? Ipatay ang ilaw at huwag kalimutang lumingon sa iyong likuran. Dahil minsan, ang nakaraan ay hindi pa tapos sa iyo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong karanasan ayon sa nagpadala. Bahala ka nang humusga kung ito ay totoo o guni-guni lamang. Magandang araw po. Ako po si Renz, 27 years old at taga Pangasinan. Matagal na po akong naninirahan dito sa amin sa isang maliit na barangay na napapalibutan ng palayan, bundok at gubat. Bata pa lang ako ay mahilig na akong tumambay sa bukid, manguha ng prutas o kaya sumama sa mga nakatatanda tuwing may hunting trip o paghahanap ng kahoy. Pero ang kwento ko po ngayon ay hindi tungkol sa simpleng kabataan, kundi tungkol sa isang karanasang hindi ko kailanman makakalimutan. Nangyari po ito noong 2017. Summer noon at bakasyon ang mga pinsan kong galing sa Maynila. Ilan sa kanila ay first time pa lang sa probinsya kaya tuwang-tuwa sila nang imbitahan ko silang mag-camping overnight sa paanan ng bundok, malapit sa ilog. Kasama ko sina Kevin, 23 years old, Lester, 20, at dalawang barkada namin na sina Dado at Arnel. 5 lalaki kaming nagsama. Nagbaon kami ng pagkain, tent, flashlights, lighter, kutsilyo, at isang lumang mapa na ginuhit pa raw noong 1960s ng lolo ni Dado. Isa siyang forest ranger noon. Plano lang sana naming mag-overnight, uminom ng kaunti at bumalik kinabukasan. Pero hindi namin alam, may bahagi ng kagubatan na hindi dapat nilalapitan, lalo na kung hindi ka taga rito. Maayos naman ang lahat nang kami ay umalis. 3:00 yun ng hapon. Tinahak namin ang daan pabundok. May kalayuan pero kabisado na namin. Tumigil kami sa isang maliit na patag malapit sa ilog. Doon kami nag-set up ng camp. Habang sina Dado at Lester ay naghahanda ng apoy. Ako naman ay nilapitan ni Kevin at may ipinakita. Tol, di ba ito yung mapa ng gubat? May napansin ako. Sabay turo niya sa isang maliit na bahagi sa sulok. Isang bilog na parang altar o simbahan na may markang X. Wala yan. Matagal nang wala raw yung lugar na yan. Sabi ni Lolo, may lumang dambana daw dyan dati pero nasunog na noong panahon ng gyera. Sabi ko naman. Pero mapilit si Kevin. Gusto raw niyang puntahan habang maliwanag pa. Kaya habang naghihintay kami ng hapunan, kami ni Kevin ay naglakad papasok pa sa gubat. Mga 20 minuto mula sa campsite. Habang papalalim kami sa kagubatan, napansin ko agad ang biglaang pagbabago ng paligid. Tahimik, wala mo lang huni ng ibon, wala ring simoy ng hangin. Halos marinig mo ang tunog ng sariling paghinga. Pagkarating namin sa lugar kung saan nakamarka ang X, nakakita kami ng isang kumpol ng bato. Parang altar na may mga ukit. May mga lumang haligi sa paligid, mga sirang bato, at sa gitna, isang itim na kahoy na cross. Napakalamig sa lugar na yon, kahit tirik ang araw. Parang pinanlalamigan kami mula sa loob. Tila may matang nakatingin. Doon ko napansin, may mga durog na kandila sa lupa. May mga tuyong bulaklak. At sa tabi ng cross, may itim na manika na gawa sa tela. Renz, baka may sumasamba pa dito. Bulong ni Kevin. Umalis na tayo, sagot ko. Bigla akong kinalabutan. Habang palayo kami, napalingon ako.
at nanlaki ang mata ko. Parang may aninong nakatayo sa likod ng cross. Hindi ko sinabi kay Kevin, baka hindi na makalakad sa takot. Pagbalik sa camp, normal pa rin ang lahat. Kumain kami, nagkwentuhan, uminom ng kaunti. Pero si Kevin, tahimik. Hindi ko rin maalis sa isipan ko ang nakita ko kanina. Maya-maya lang, inantok ng lahat. 12:00 ng gabi, nang magising ako dahil sa tunog ng mga kaluskos sa labas ng tent. Akala ko ay si Dado lang umiihi, pero nang sumilip ako, walang tao. Tahimik. Sobrang tahimik. Bigla, may narinig akong mga yabag. Mabibigat, mabagal. Tila nagmumula sa gubat. Hindi lang isa, kundi parang marami. Mabilis akong pumasok ulit sa tent, nanginginig. Tol, may naririnig ka ba? Tanong ko kay Kevin. Renz, may nakita ako. Bulong niya. Babae, nakaputi. Wala siyang mukha. Tumindig ang balahibo ko. Lumipas ang gabing halos hindi kami nakatulog. Kinaumagahan, nagpasya kami umuwi agad. Hindi na kami nag-almusal. Pero laking gulat namin nang mapansing may mga marka ng paang itim sa paligid ng camp. Maliliit, parang paa ng bata. Pero hindi pangkaraniwan, may 4 na daliri lang. Akala namin tapos na ang lahat. Pero pagdating sa bahay, nagsimula na ang totoong bangungot. Si Kevin, nagsimulang maglakad habang tulog. Nakikita raw siya ng tita ko sa sala, nakatingin sa labas ng bintana tuwing 3:00 ng madaling araw. Nang tanungin namin, hindi raw niya maalala. Si Lester naman, laging nilalagnat tuwing gabi. Nagigising ng umiiyak at sinasabing may tumatawa sa dilim. Ako naman, hindi na ako makatulog. Araw-araw may bumubulong sa tenga ko habang natutulog ako. Bumalik ka. Naiwan siya rito. Sa sobrang takot, nagpa-bless na kami sa simbahan. Pero hindi tumigil. Kaya napilitan kaming bumalik sa lugar na yun upang isauli ang anuman ang nakuha namin. Nagdasal kami, nagsuot ng pulang panyo, nagsama ng albularyo. Dinala namin ang itim na manikang kinuha ni Kevin. Opo, kinuha niya pala yun at hindi sinabi sa amin. Ayon sa albularyo, ang lugar na yun ay isang dambana ng sinaunang kulto at ang manika ay representasyon ng isang nilalang na tinatawag nilang ulab. Isang espiritong nangunguha ng kaluluwa tuwing kabilugan ng buwan. Ang sino mang manggambala sa kanyang dambana ay susundan niya hanggang sa madala niya itong pabalik. Sabi ng matanda. Sa mismong gabi ng kabilugan ng buwan, ibinalik namin ang manika. Nag-alay kami ng kandila at itlog. Nagdasal. Tumagal kami ng halos 1 oras sa lugar. Ramdam namin na may nagmamasid. Bago kami umalis, may narinig kaming napakalakas na tunog mula sa kakahuyan. Parang daan-daang boses na sabay-sabay na bumulong. Hindi ito sapat. Tumakbo kami. Mula noon, unti-unti nang nawala ang mga kakaibang pangyayari. Tumigil na si Kevin sa paglalakad habang tulog. Gumaling na rin si Lester. Pero ako, hindi pa rin nakakalimot. Tuwing naaalala ko ang dambana sa gitna ng gubat, nararamdaman ko pa rin ang lamig. At minsan, sa panaginip ko, nakikita ko ang itim na cross at isang babae na nakaputi. Walang mukha, nakatayo sa likod nito at tila naghihintay. 3 buwan matapos ang insidente, isang gabi ay napanaginipan ko na naman ang dambana. Pero sa panaginip kong ito, wala na ang cross. Sa halip, may malaking hukay sa gitna. At ako raw ay unti-unting hinihila papasok ng mga kamay mula sa lupa. Pagkagising ko, basang-basa ng pawis ang katawan ko. Akala ko ay guni-guni lang. Pero kinabukasan, may masamang balita. Natagpo ang patay si Arnel. Walang saplot,
puro galos at ang mga mata niya ay nakadilat ng todo. Parang may huling nakita na hindi maipaliwanag. Ayon sa doktor, posibleng atake sa puso. Pero bakit siya nasa gilid ng ilog? Bakit may mga paang maliit sa paligid niya? At bakit ang mukha niya ay tila sumisigaw sa takot? Natapos ang libing ni Arnel, sunod-sunod na naman ang mga kakaibang pangyayari. Si Kevin na nauna nang bumuti ang lagay, biglang nagsimula magsalita habang natutulog. Minsan naman, bigla siyang magigising na may pasa sa leeg, parang sinakal. Si Dado naman, isang gabi, ay biglang bumagsak sa lupa habang naglalakad pa uwi. Nang madala sa ospital, wala naman siyang sakit, pero ayaw na raw niyang matulog. Lagi niyang sinisigaw. Huwag niyo kong dalhin sa lupa. Ako naman, hindi ko na alam kung gising pa ba ako o nananaginip. May isang beses na naalimpungatan ako at nakita ko sa loob ng kwarto ko ang babaeng nakaputi. Walang mukha, nakatayo sa sulok. Tumalikod lang ako, saka ako nawala ng malay. Dahil sa sunod-sunod na pangyayari, bumalik kami sa albularyong tumulong sa amin noon, si Caro Singh. Pagkakita pa lang niya sa amin, hindi na siya ngumiti. Hindi pa tapos ang sumpa. May isa pa kayong naiwan doon. Hindi manika, hindi gamit, kundi kaluluwa. Nagkatinginan kaming lahat. Ang lugar na yun ay ginawang sagradong dambana ng isang kulto noong panahon ng Kastila. Doon sila nagsasakripisyo ng mga bata. Sinasabit sa cross, isinusunog ang laman loob. Isa sa kanila ang namulat at sinubukang tumakas, isang batang babae. Pero nahuli siya at doon isinakripisyo mismo sa ilalim ng dambana. Pagsasalaysay ni Caro Singh. Doon namin napagtanto ang babaeng walang mukha. Ayon kay Caro Singh, ang kaluluwang iyon ay naipit sa pagitan ng mundo ng buhay at ng mga demonyo, at kami ang nakagambala sa kanya. Iminungkahi ni Caro Singh na bumalik sa lugar at isagawa ang isang ritual ng pagpapalaya. Kailangan daw naming harapin ang espiritu at kilalanin ang pagkakamali. Kung tatanggapin kami, palalayain niya ang kanyang sarili. Kung hindi, may isa sa amin ang hindi na makakabalik. Nagdesisyon kaming bumalik. Ako, si Kevin, at si Dado na lang ang sumama. Bit-bit ang mga kailangan. Kandila, asin, itim na tela, pulang itlog, at sinaunang dasal na binigay sa amin ni Caro Singh. Pagkarating namin sa lugar, wala na ang cross, wala na rin ang mga haligi. Pero sa gitna ng damuhan ay may hukay, bilog, parang sinadyang hukayin. Pumwesto kami sa paligid, sinindihan ang mga kandila, bumuo ng bilog gamit ang asin. Inilapag ang pulang itlog sa gitna ng hukay. Habang dinadasal ni Kevin ang orasyon, biglang bumigat ang hangin, lumamig, may bumulong. Hindi sapat. Lumindol ng kaunti, nagsimulang gumalaw ang lupa at mula sa hukay, umangat ang babae. Nakasuot pa rin ng puti, nakalutang, wala pa rin mukha. Pero sa dibdib niya, may nakabaong kutsilyo. Isang lumang kutsilyo ng Kastila. Tila gusto niyang ibigay sa amin. Dahan-dahan siyang lumapit. Sabi sa orasyon, kunin ang kutsilyo at ilibing sa ilalim ng ilog. Doon lang siya mapapalaya. Sigaw ko. Nag-aalangan si Dado, pero ako na ang sumugod. Sa oras na mahawakan ko ang kutsilyo, bigla siyang sumigaw. Isang sigaw na hindi tunog ng tao. Naramdaman ko ang lamig sa buong katawan. Napaluhod ako. May boses sa isip ko. Hindi ikaw inaalay. Siya! Paglingon ko, nakita ko si Kevin. Nakaluhod. Walang malay. Tumakbo ako sa kanya, pero parang may pader na hindi ako makatawid. Si Dado, pilit hinahampas ang hangin pero wala siyang magawa. Mula sa hukay, may mga kamay na itim ang lumabas. Hinila si Kevin pababa. Nagsisisigaw ako, pero walang tunog. Walang lumalabas sa bibig ko. Sa huling pagkakataon,
Tumingin si Kevin sa akin, ngumiti. Para bang tinatanggap na niya ang kapalaran niya. Sabihin mo sa kanila wag nang bumalik. At tuloy na siyang nilamon ng lupa. Pagbalik namin sa baryo, dinala namin ang kutsilyo sa ilog. Nilibig namin ito sa ilalim ng bato, ayon sa bili ni Karusing. Mula noon, natigil na ang mga panaginip. Wala nang babaeng nakaputi. Tahimik na ang gabi, pero sa bawat pagdaan ko sa gubat, sa bawat maririnig kong huni ng ibon o paggalaw ng dahon, alam kong may isang kaluluwang na nanatiling gising. Hindi ko na nakita si Kevin. Wala kaming bangkay. Wala kaming ebidensya. Pero alam kong may kapalit ang ginawa naming pagkagambala noon at siya ang nagbayad. 6 na taon ang lumipas. May sarili na akong pamilya ngayon. Tahimik na ang buhay ko. Pero isang araw, habang tinuturuan ko ang anak kong mag-drawing, lumapit siya sa akin at sinabing, "Papa, sino po yung Tito Kevin? Yung lalaking nakangiti sa labas kagabi? Sabi niya mahal ka raw niya." Wala akong ipinakilalang Kevin sa kanya. Wala siyang dapat na maalala. Pero nang ipakita niya ang drawing, isang lalaki, nakangiti. At sa likod niya, isang babaeng nakaputi. Sa huli, hindi lahat ng kwento ay may kasagutan. Ang mga aninong nakita sa gubat, ang babaeng walang mukha, ang misteryosong pagkawala ni Kevin, ay mananatiling palaisipan habang buhay. Pero kung may natutunan tayo sa karanasang ito ay simpleng paalala na hindi lahat ng lugar ay dapat galugarin, hindi lahat ng katahimikan ay walang laman. Dahil sa dilim ng kagubatan, baka may isang nilalang na nagmamasid, at baka ikaw na ang isusunod. Salamat sa pakikinig sa kwento ni Renz. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito sa mga mahilig sa kababalaghan. Hanggang sa susunod na gabi ng kilabot,